Hindi pa ako nakakapagsalita. Mabilis nang nagsalita si Sofia. Nagkataon ba? Nakasalubong ko si brother-in-law sa pinto. Nakita kong hindi pa siya kumakain kaya isinama ko na. Kumunat ang noo ni Bea Alonzo. Hindi maintindihan kung bakit bigla akong lumitaw dito. Nginitian ko siya. Ano kasi? Naisip kong sorpresahin ka kaya pinapunta ko ang driver dito. Pagkarinig ni Bea, agad kumalma ang kilay niya. Hindi na siya nag-isip pa. Diretsyong naniwala sa sinabi ko. Ako ang hindi nag-isip ng mabuti. Dapat pala isinama na kita. Medyo naging busy nitong mga nakaraang araw. Ang totoo, ilang araw nang hindi kami nagkikita ni Bea. Ngayong gabi, hindi dumating si Catherine Bernardo. Sa kwarto, si Bea lang at ang tatlo ni na Sofia ang nandoon. Kasama pa ako, habang kumakain. Walang masabi ang tatlo ni na Sofia. Pakiramdam nila, sobrang liwanag nila. Tatlong malalaking ilaw na nakaupo sa gilid. Silang tatlo pinagsama-sama ay hindi pa rin katumbas ng sweetness naming dalawa ni Bea. Nakakasilaw, hindi pa man dumarating ang pagkain. Pakiramdam nila nalulunod na sila sa PDA namin. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho gaya ng dati. Kaya lang, pagdating ng oras ng trabaho, hindi pa rin nakikita ng lahat si MS, Jao kaya nagsimula ng magbulungan ang lahat. Automatikong sumulyap sa akin si Tony Chua. Lumapit sa tabi ko, Daniel. Alam mo ba kung bakit hindi pumasok si manager? Hindi ako masyadong nag-isip, malamig na sumagot, siguro nakatulog. Tiningnan ako ng malalim ni Tony pero hindi nagsalita tapos umalis na siya. Totoo ngang nakatulog si MS, Jao. Pinilit ko siyang uminom ng 1.5 bote ng alak. Mabuti na lang at hindi siya namatay sa kalasinggan. Pagkagising ni MS, Jao, nalaman niyang natulog siya sa tabi ng flower bed sa harap ng hotel. Lito ang buong katawan niya. Inalag-alog niya ang nahihilo niyang ulo. Ang nangyari sa kwarto kagabi ay lumitaw sa isip niya. Nalaman ni MS, Jao na naloko ko siya. Pero bukod sa walang magawang pagsigaw, wala siyang magawa, at mabilis lang. Nalaman ni MS, Jao ang isang mas masakit na bagay, ang dinner kagabi ay ginestusan niya lahat. Isang gabi, gumastos siya ng halos 100,000. Ang ilang bote ng alak na binuksan ko ay yung mga pinakamahal. Gumastos siya ng pera pero walang nakuha. Naramdaman ni MS, Jao na natalo siya ng husto. Pasuray-suray na tumayo si MS, Jao. Casual siyang pumara ng taxi sa gilid ng kalsada. Pagkasakay ni MS, Jao sa kotse. Sinabi niya ang destinasyon sa driver tapos diretsyong bumagsak sa likod na upuan. Pumikit para magpahinga. Hindi niya napansin na hindi taxi ang sinakyan niya at ang driver sa harap ay may masamang ngiti sa gilid ng labi. Sunod-sunod na 1 linggo, hindi lumitaw si MS, Jao sa kumpanya. Dahil dito, kahit ako ay hindi makaintindi. Pinilit ko lang uminom si MS, Jao ng mahigit 1 bote ng alak. Ang pinakamalala ay malasing siya ng 1 araw at 1 gabi. Hindi naman siguro aabot sa 1 linggong hindi papasok sa kumpanya. Pero hindi ko napansin. Medyo kakaiba ang tingin sa akin ni Tony. Oras ng tanghalian. Hinarang ako ni John Cruz sa pantry. John, anong kailangan mo? Ginamit ni John ang mapanghamak na tingin para suriin ako mula ulo hanggang paa. Biglang napangisi, Daniel, huwag ka nang magkunwari pa. Alam ko na lahat, nalilito ako. Anong alam mo na? Mapang-inis ang boses ni John. 1 linggo na ang nakalipas. Nung gabing yun, magkasama kayo ni Manager Jao sa hotel. Tama, nagulat muna ako tapos malamig na nagsalita. Paano mo nalaman? Naiinis na sinabi ni John. Huwag mo nang itanong kung paano ko nalaman. Hindi mo inaasahan no? Dati, pinipilit mo pang malinis ka. Ngayon ako naman, umirap ako. Ipinag-cross ang mga braso ko sa dibdib. Walang pakialam na tiningnan si John. O tapos, anong gusto mong sabihin? Ang kalmado kong ugali, walang kahit anong pagkataranta o pagkailang. Hindi nakita ni John ang inaasahan niyang epekto. Medyo hindi siya natuwa. Daniel, isang taong gumagamit ng maruming paraan para umangat na tulad mo. Ang kalmado mo pa rin. Sobrang kapal ng mukha mo. Halos matawa ako sa taong ito. John, hindi pa ba sapat yung aral dati? Naghahanap ka na naman ng away. Namutla ang mukha ni John. Maingat siyang umatras ng ilang hakbang. Lumayo sa amin. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, may ebidensya ako. Tinaasan ko siya ng kilay. Anong ebidensya? Patanjin nga. Mayabang na kinuha ni John ang telepono niya. Ipinakita sa akin ang 1 litrato. Halatang litrato ko ito at ni MS, Jao na pumapasok sa hotel. Hindi maganda ang resolution ng litrato. Halatang kuha ng patago. Kahit nakita ko na ang litrato, hindi pa rin ako nataranta. 1 litrato lang naman. Wala rin namang ibig sabihin. Nung araw na yon,
Pumunta kami ni MS, Zhao sa hotel para makipagkita sa kliyente. Inirapan ako ni John. Makipagkita sa kliyente. Daniel, pwede bang tigilan mo na yung biro mo? Trainee ka lang. Anong karapatan mong makipagkita sa kliyente? Bukod pa dyan, sino ba namang makikipagkita sa kliyente sa hotel? Halatang may relasyon kayo ni Manager Zhao. Tiningnan ko si John sa harap ko. Pinipilit niya talagang pagtambalin kami ni MS, Zhao. Sobrang wala akong magawa, John. Pinakita mo talaga sa akin ang pagkakaiba-iba ng mga nilalang. Akala mo ba lahat kasing bulag mo? Gusto mo yung klase ng tao tulad ni MS, Zhao? O baka lihim mong mahal si MS, Zhao kaya sinasadya mong sir-an ako? Ang ingay sa pantry ay nakaakit ng maraming katrabaho. Sunod-sunod silang tumakbo para manood ng gulo. Dahil gusto ni John na pagtambalin kami ni MS, Zhao. Ako na ang uunang kumilos. Nagulat na tiningnan ako ni John. Nagsimulang manginig ang kamay niyang may hawak na telepono. Halatang sobrang nainis. Hindi ako kasing desperado mo na kahit ano kakainin. Pati yung taong tulad ni Manager Zhao kaya mong sikmurain. Pumunta ka na sa hotel kasama siya. Takot ka pang umamin. Umirap ako. Nakita mo ba ng sarili mong mga mata na magkasama kami ni MS, Zhao sa kama sa hotel? O kumuha ka ba ng litrato naming magkayakap? Kaya pala gusto mo si Manager Zhao ng ganyan. Sinusundan mo pa pala siya. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ako makikipag-agawan sa'yo. Halatang hindi ko kalaban si John. Sa sandaling ito, mukha siyang tandang na bumubuka ang balahibo. Pinipilit ni John na may relasyon kami ni MS, Zhao. Ipinakita niya sa ibang katrabaho ang litrato namin ni MS, Zhao. Ang mga katrabahong hindi alam ang katotohanan ay tiningnan ako. Ang mga mata nila ay naging mapanghamak. Akma pa lang akong magsasalita. Biglang umalingaw-ngaw mula sa karamihan ng isang boses ng babae. Pwede akong magpatunay para kay Daniel. Sabay-sabay na napunta ang tingin ng lahat. Nakatuon kay Tony na nakatayo sa labas ng karamihan. Sa ilalim ng tingin ng lahat, dahan-daang pumasok si Tony. Tumayo sa gitna namin ni John. Kinukumpirma ko, nung gabing yun, totoong pumunta si Daniel sa hotel kasama si Manager Zhao. Pagkasabi nito, nagkagulo ang buong kwarto, pero agad na idinagdag ni Tony. Subalit, totoong pumunta sila para makipagkita sa kliyente. Nakita ni John na lumabas si Tony para tumulong sa akin magpatunay. Umirap siya. Tony, ikaw at si Daniel, mula nang pumasok kayo sa kumpanya. Ganyan na kayo kalapit. Hindi mo matiis na makita siyang napapagalitan kaya sinasadya mong lumabas para magsinungaling. Diba? Mahigpit na ikinuyom ni Tony ang kamay niya. Wala akong ginagawa. Sinasabi ko ang buong katotohanan. Nung araw na yon, dumaan ako sa pinto ng opisina. Narinig ko. Medyo nagulat akong sumulyap kay Tony. Nung araw na yon, nag-uusap kami ni MS, Zhao sa opisina. Narinig pala lahat ni Tony. Hindi pa rin sumusuko si John. Oo, puro salita lang. Sinong maniniwala? Sinabi mong pumunta sila para makipagkita sa kliyente. E di pumunta nga sila. Mula nang malaman kong tina-target ako ni MS, Zhao. Sa tuwing papasok ako sa opisina ni MS, Zhao, nagre-record ako. Sa harap ng lahat, pinatugtog ko ang recording. Sabi ni MS, Zhao, mamaya pagkatapos ng trabaho, huwag kang umalis. Sumama ka sa akin para makipagkita sa kliyente. Sabi ko, pasensya na po, Manager Zhao. Hindi po ito trabaho ng isang trainee na tulad ko. Idiniin ni MS, Zhao. Nasa probationary period ka pa lang. Isasama na kita para makipagkita sa kliyente. Makikita mo kung gaano kita pinapahalagahan. Sige, lumabas ka na. Bago pa ako hanapan ng gulo ni John. Naghanda na ako. Ang recording na ito ay sapat na para ibalik ang katotohanan. Pagkatapos patugtugin ng recording, malamig kong tiningnan si John. Ang mukha niya ay nagbago-bago ng kulay na parang color palette. Malamig akong ngumiti sa kanya. John, sa susunod, bago ka magbintang ng iba, mag-research ka muna ng maayos bago ka pumunta. Sa pakikipag-away sa'yo, pakiramdam ko iniinsulto ko ang sarili kong talino. Pagkasabi nyon, hinayla ko si Tony. Akmang aalis na. Sa likuran, umalingaw-ngaw ang walang magawang pagsigaw ni John. Daniel, anong ipinagmamalaki mo? Hindi naman ako ang kumuha ng litrato. Kung alam ko lang, hindi ko na pinakialaman ang gulo na to. Hindi ko ipinahalata ang nararamdaman ko. Bahagyang pinaikit ang mga mata. Hinayla si Tony papunta sa hagdanan tapos huminto. Napahigpit ang labi ni Tony. Dumiretso ako sa punto. Tinanong siya, nung araw na yon sa pinto ng opisina ni MS, Zhao. Gaano karami ang narinig mo? Natigilan si Tony. Puno ng pagkataranta ang mukha. Narinig ko lang si Manager Zhao na sinabihan kang huwag umalis pagkatapos ng trabaho. Makipagkita sa kliyente. Tinanong ko ulit, wala nang iba.
Yutal-yutal si Tony. Wala na. Dumaan lang ako noon. Narinig ko lang. Tiningnan ko siya. Matagal bago ako ngumiti. Kanina. Salamat sa pagtulong mong magpaliwanag at magpatunay. Sunod-sunod na iwinagayway ni Tony ang kamay niya. Walang anuman. Hindi ko lang matiis yung ginagawa ni John na pagbibintang sa'yo ng ganon. Alam kong hindi ka ganoong tao. Tiningnan ko siya ng may sinseridad. Salamat, Tony. Kinabukasan pagkatapos ng insidente sa pantry. Si MS, Zhao na nawala ng 1 linggo ay sa wakas ay lumitaw na. Pero medyo espesyal ang paraan ng paglitaw niya. Nakabenda ang 2 paa ni MS, Zhao. May mga pasa at pamamaga sa mukha niya. Mukhang sobrang kaawa-awa. Nang makita ko si MS, Zhao na ganito. Natigilan din ako ng matagal. Hindi kaya nalaman na ni ate o ni tatay ang tungkol sa pang-aapi sa akin ni MS, Zhao. Pero naisip ko ulit, inalis ko na ang ideyang ito. Kung nalaman ito ni na tatay at ate. Wala na sanang MS, Zhao ngayon. Lumapit ang mga alipores ni MS, Zhao. Tiningnan ang mga sugat sa katawan ni MS, Zhao. Puno ng gulat ang mukha. Manager Zhao, nahulog po ba kayo sa kanal? Katatapos lang magsalita ng taong iyon. Iniabot pa ang kamay para marahang hawakan si MS, Zhao na nasasaktan. Huminga siya ng malalim. Mausisa rin akong lumapit. Gustong manood ng gulo. Sino ba namang mag-aakala na pagkakita sa akin ni MS, Zhao? Automatiko siyang gustong tumakbo. Pero sayang, parehong nakabenda ang 2 paa niya. Hindi makakatakbo si MS, Zhao. Akala ko pa naman natakot si MS, Zhao dahil sa pinilit ko siyang uminom ng alak nung gabing yun. Mahina akong nagtanong, Manager Zhao, okay lang po ba kayo? Lumunok si MS, Zhao. Pilit na kinokontrol ang ekspresyon niya. Okay lang. Bakit kayo nakapaligid sa akin? Alis, tapos na ba ang trabaho niyo? Pinalibutan si MS, Zhao. Nakita ito ng mga alipores. Nagkatinginan. Nahihiyang umalis. Akma na akong aalis. Biglang umalingaw-ngaw mula sa likod ang boses ni MS, Zhao. Daniel, sumama ka sa akin sa opisina sandali. Lumingon ako. Sinulyapan ang 2 nakabendang paa ni MS, Zhao. Sumili ang ngiti sa mukha ko. Kailangan ko po bang ako mismo ang magtulak ng wheelchair para sa inyo? Nanginig ang katawan ni MS, Zhao. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Kaya ko. Hirap na pinaikot ni MS, Zhao ang wheelchair papunta sa opisina niya. Hindi rin ako nagmamadali. Dahan-daang naglakad sa likod. Walang kahit anong intensyong tumulong. Hinintay kong makarating sa wakas si MS, Zhao sa opisina. Ang buong katawan niya ay parang hinango lang sa tubig. Lumingon siya. Napakagalang ng boses. Pakiusap. Pakisara ang pinto. Nagulat ako sa ugali ni MS, Zhao. Walang imik. Diretsyong isinara ko ang pinto ng opisina. Puno ng ngiting nanunuyo ang mukha ni MS, Zhao. Upo ka. Huwag kang mapagod. Hindi rin ako nagpakipot. Diretsyong hinayla ko ang upuan at umupo. Puno ako ng kuryosidad na tiningnan si MS, Zhao sa tapat. Manager Zhao, kayo po ay. Nalaman din ni MS, Zhao na masyadong malaki ang pinagbago ng ugali niya sa akin. Pero wala siyang magawa, nitong mga nakaraang araw na nakahiga siya sa ospital. Labis siyang nagsisisi na kinalaban niya ang isang tulad kong malas. Ang kwento nito ay nagsimula noong araw na magising siya pagkatapos ng kalasingan. Nung araw na yun, umalis si MS, Zhao sa pinto ng hotel. Sumakay sa isang kotse. Hindi siya inihatid ng kotseng iyon pauwi. Nang mapansin ni MS, Zhao na may mali. Saka lang niya na lamang dinala siya sa isang abandonadong bodega. Sa paligid ay nakatayo pa ang ilang malalaking lalaki na may mga tato. Ang leader nila ay nakangisi. Kita ang mapuputing ngipin. Tiningnan si MS, Zhao na tumalon pababa mula sa truck. Isang kamay ang sumabunot sa buhok ni MS, Zhao. Mabangis ang boses. Ikaw pala ang gustong mang-api sa kapatid ko. Tama, si MS, Zhao ay likas na duwag. Lalo siyang natakot sa ganito. Kuya, hindi ko po kilala ang kapatid niyo. Umirap ang malaking lalaking iyon. Malakas na itinulak ang ulo ni MS, Zhao. Kahapon lang, dinala mo ang kapatid ko para makipagkita sa kliyente. Ngayon hindi mo nakilala. MS, Zhao, gusto mo bang mamatay? Nanlaki sa gulat ang mga mata ni MS, Zhao. Puno ng hindi makapaniwalang mukha siya. Si Daniel ay kapatid mo. Sinampal ng malaking lalaki ng 1 beses ang mukha ni MS, Zhao. Ang pangalang yan. Kaya mo ring tawagin. Malakas ang kamay ng malaking lalaking iyon. Ang isip ni MS, Zhao ay hindi na malinaw. Lalo pang nahilo sa sampal niya. Nang makaharap ng matigas na kalaban si MS, Zhao. Nagsimula siyang matakot. Halos nagmamakaawa siyang nagsabi sa malaking lalaking iyon. Sorry po. Hindi ko po alam na si Young Master Cruz ay kapatid niyo.
Dati po, marami akong pagkakasala. Dito na po ako hihingi ng tawad sa inyo. Pwede po ba? Pero hindi siya pinatawad ng malaking lalaking iyon dahil dito. Malamig siyang ngumisi. Tumayo. Pinagpag ang pulso. Hindi ba't gusto mo may nagsisilbi sa'yo? Kami ng mga kapatid ko ngayon ang magsisilbi sa'yo ng maayos. Pagkasabi nyon, lumapit ang ilang malalaking lalaking may tato. Sinuntok at sinipa si MS, Zhao. Ang mga taong ito ay marunong magtimpi. Sapat lang para maramdaman ni MS, Zhao ang sobrang sakit. Pero hindi nagiiwan ng masyadong halatang sugat. Hindi makapalag si MS, Zhao. Kaya lang niyang yakapin ang ulo at walang tigil na sumigaw sa sakit. Pero liblib ang lugar na ito. Walang kahit sinong makakarinig. Biglang tumunog ang telepono sa bulsa ng malaking lalaki. Kinuha ito ng malaking lalaki at nakinig. Sunod-sunod na tumango. Pagkatapos ibaba ang tawag. Tinawag niya ang isang tao sa tabi niya. Naintindihan ng taong iyon. Kumuha ng isang bakal na tubo at iniabot. Nasiyahang tumango ang malaking lalaki. Iniabot niya ang kamay para kunin ito. Tinimbang-timbang sa kamay ng 2 beses. Kinuha ang bakal na tubo at lumapit kay MS, Zhao. Kumakalansing ang bakal na tubo sa sahig. Naglalabas ng napakatining na tunog. Ang mga malalaking lalaking may tato na bumubugbog kay MS, Zhao ay nagsitabihan. Tiningnan ni MS, Zhao ang bakal na tubo. Hindi mapigil ang lumunok. Natatakot siyang umatras. Kuya, mali po ako. Hindi ko na po uulitin. Patawarin niyo na po ako. Ilang segundo lang. Isang nakakapangilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa abandonadong bodega. Binali ng malaking lalaking iyon ang 2 binti ni MS, Zhao. At itinulak pa siya sa kanal. Pagkatapos matiyak na puno ng sugat ang buong katawan ni MS, Zhao. Nagbago sila at naging mabubuting mamamayan. Dinala nila si MS, Zhao sa ospital. Nang makita ng doktor ang isang grupo ng construction worker na may buhat na isang matabang tao. Natakot pa siya. 2 araw pagkatapos, saka lang nagkamalay si MS, Zhao mula sa pagka-comatose. Pagmulat pa lang ng mata, nakita niya ang malaking lalaki at ang iba pa na nakatayo sa tabi ng kama. Sa sobrang takot, halos lumipad na ang kaluluwa niya. Ang nanay ni MS, Zhao, na hindi alam ang katotohanan, ay libu-libong beses na nagpasalamat sa mga malalaking lalaking iyon. Saka lang nalaman ni MS, Zhao na ang mga taong nagdulot sa kanya ng ganitong kalagayan ay naging tagapagligtas pa niya. Pinandilatan siya ng malaking lalaki sa tabi. Hindi nang ahas na tumutol si MS, Zhao. Pero lihim siyang nanumpa sa puso niya. Pagkatapos niyang lumabas ng ospital. Siguradong gagantihan niya ako. Sayang lang, may nakahula na sa iniisip niya. Sa araw na lumabas si MS, Zhao ng ospital. Hindi sinasadyang nahulog na naman siya sa kanal. At ang mga dating tagapagligtas ay napakabait na naman na nagdala sa kanya sa ospital. Bago umalis ang malaking lalaki, nag-iwan siya ng isang pangungusap sa tainga ni MS, Zhao, kung gusto mong mapunta sa ICU sa susunod. Subukan mo lang. Huwag mong subukang mag-report sa pulis. Ayaw mo rin namang malaman ng pulis ang mga maruruming ginagawa mo. Diba? Isang pangungusap lang ang direktang tumama sa kahinaan ni MS, Zhao. Kaya pagbalik ni MS, Zhao sa kumpanya, nagbago ng 180 degrees ang ugali niya. Ako, manager, may ipapakiusap po sana ako sa inyo. Sabihin mo, talagang mausisa ako kung ano ang pinagdaanan ni MS, Zhao, kaya hinintay ko pa rin ang susunod niyang sasabihin. Nag-isip sandali si MS, Zhao bago nagsalita. Sa susunod, pangako ko po, hinding-hindi ko na kayo ita-target. Hindi ko na rin po kayo pagpaplanuhan. Pwede po ba ninyong sabihin sa mga kuya ninyo? Palagpasin na lang po nila ako na parang isda. Natigilan ako. Medyo nag-aalangan ang boses. Mga kuya, sunod-sunod na tumango si MS, Zhao. Opo, kasalanan ko pong hindi ko alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Hindi ko po alam na marami pala kayong kuya. Nagkasala po ako dati. Nagtaka ako. Hindi ba't iisa lang ang kuya ko? Tinanggal ko na dati sina tatay at kuya ko sa listahan. Ngayon tinanggal ko na rin si Bea Alonzo. Kung gayon, ang natitira na lang ay si Sofia. Kasabay nito, tumunog ang telepono ko. Kinuha ko ito at tiningnan. Tama nga, text mula kay Sofia. Maikli niyang ikinwento sa akin ang ginawa niya kay MS, Zhao. Alam niyang ayokong mabunyag, kaya sinadya pa niyang pagpalitan ng damit ang mga bodyguard niya. Tinitiyak na walang makikitang kahit anong butas si MS, Zhao. Para mapanatili ko ang imahe kong mahirap, tiningnan ko ang mensaheng iyon. Sa puso ko ay may halong pagkaantig at pagkatawa. Hindi ko inaasahan na lihim pala akong tinulungan ni Sofia ng ganito karami. Ngumiti ako at nag-type ng isang linya. Salamat, Sofia. Ang galing mo. Pagkatapos sumagot sa mensahe, tumingala ako at ngumingising tiningnan si MS, Zhao.
Manager Zhao, pasensya na po. Ang mga kapatid ko po ay laging kakampi sa kapamilya. Hindi po kayo magagalit, di ba? Agad na iwinagayway ni MS Zhao ang kamay niya. Hindi po, hindi po. Alam ko na po talagang mali ako. Hindi ko na po uulitin. Alam kong umepekto na ang banta ng mga bodyguard ni Sofia. Masaya na rin akong sumakay sa Agos. Tutal, araw-araw na kailangang mag-isip kung paano mag-iingat kay MS Zhao ay medyo nakakainis din talaga. Okay lang. Sa susunod, mag-ingat na lang, Manager Zhao. Kung wala na pong ibang kailangan, mauuna na po akong lumabas. Yumuko at umarko ang likod ni MS Zhao sa akin. Sige, sige, ingat po kayo sa pag-alis. Pagkaalis ko, bumagsak si MS Zhao sa wheelchair. Puno ng malamig na pawis ang noo. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod kanina. Sa opisina, hindi kakaunti ang mahilig makinig sa usapan. Lahat sila ay nakikinig. Naghihintay sa pinakabagong chismis. Bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas ako. Sinulyapan ko ang lahat. Mukhang lahat sila ay masigasig na nagtatrabaho. Nag-isip ako sandali. Lumingon at sinabi kay MS Zhao sa loob ng opisina. Salamat po, Manager Zhao, sa pagkilala sa trabaho ko. Patuloy po akong magsisikap. Pagkasabi nyon, isinara ko ang pinto ng opisina. Diretsyong bumalik sa pwesto ko. Umupo at nagsimulang magtrabaho. Sumilip ang ulo ni Tony Chua. Daniel, okay ka lang ba? Lumingon ako at ngumiti sa kanya. Okay lang ako. Bakit mo natanong? Puno ng pag-aalala si Tony. Pinatawag ka ni manager. Tinapak ko ang balikat niya. Sinabihan lang ako ni manager na magtrabaho ng maayos. Wala siyang ibang sinabi. Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako pinahirapan. Nang sabihin ko ang mga salitang ito, sinadya kong lakasan ng kaunti ang boses ko. Tinitiyak na maririnig ng lahat sa opisina. Nagulat muna si Tony tapos nahihiyang bumalik sa pwesto niya. Dahil sa pananakot ng mga kuya ko. Hindi na nang ahas pang manggulo sa akin ang mga alipors ni MS Zhao. Ang sales department ay isa sa mga pinakaabalang departamento. Araw-araw, sobrang dami ng trabaho na hindi matapos-tapos. Pati ang mga trainee ay ganoon din. Sanay na ako sa ganitong dami ng trabaho kaya wala lang sa akin. Pero yung mga dating nakakatanggap ng pabor tulad ni na John Cruz at Tony, masyadong naging relax dati. Ngayon, biglang dumami ang trabaho nila. Si John ang unang hindi nakatiis. Kahit na ang pinakamagaan pa ring trabaho ang ginagawa niya pag-iimprenta ng dokumento pero sobrang dami ng dokumentong iyon. Naiinis na iwinasiwas ni John ang lahat ng dokumento sa sahig. Nakakainis. Bakit ang daming trabaho? Ayoko nang gawin to. Si MS Zhao, na nagtutulak ng wheelchair palabas ng opisina. Nahulog ang mga dokumento sa harap niya. Tiningnan ang mga dokumento sa paanan niya. Walang kahit anong hindi kasiyahan sa mukha niya. Diretsyong itinuro ni MS Zhao si Tony. Pulutin mo agad ang mga dokumento sa sahig. Natigilan sandali si Tony. Automatikong sumulyap sa akin. Pero wala akong kahit anong reaksyon. Kinagat ni Tony ang ibabang labi niya. Nagsimulang tanggapin ang kapalaran. Tumayo at isa-isang pinulot ang mga dokumento sa sahig. Pagkatapos pulutin, akmang ilalagay na ni Tony sa mesa ni John nang marinig niyang nagsalita si MS Zhao. Anong ginagawa mo dyan? Hindi mo ba nakikitang busy si John? Tulungan mo siyang iuwi yan para gawin. Nanigas si Tony. Pero trabaho yan ni John. Umirap si MS Zhao. Agad na nanahimik si Tony. Sa dami ng tao sa opisina, walang kahit isa ang nagsalita para sa kanya. Kahit ako, na dating laging tumutulong sa kanya, ay pinili ring manahimik ngayon. Medyo nadismaya si Tony. Pero hindi siya nang ahas na direktang kalabanin si MS Zhao. Kaya dinala na lang niya ang mga dokumento pabalik sa pwesto niya. Nakitang may kaati na siya sa trabaho. Sa wakas ay sumilay na rin ang ngiti sa mukha ni John. Tiningnan niya si MS Zhao. Binigyan siya ng isang mapaghangang tingin. Nakita ito ni MS Zhao. Ang ilang araw na inis sa puso niya ay sa wakas ay nabawasan. Biglang napunta ang tingin niya sa akin. Abala ako sa trabaho sa pwesto ko. Hindi ko man lang siya sinulyapan. Tiningnan ni MS Zhao ang pwesto ko. Kumunat ang noo. Napunta ulit ang tingin kay Tony. Biglang nagsalita, Tony, mamaya kapag libre ka, makipagpalit ka ng pwesto kay Daniel. Sabay kaming nagulat ni Tony. Tumingala kay MS Zhao. May tonong hindi pwedeng tumanggi si MS Zhao. Nagpatuloy siya. Hindi ba naging epektibo ang sinabi ko? Sunod-sunod na tina-target. Lalong naging helpless si Tony. Lihim niyang sinulyapan ako. At sa wakas ay sinulyapan ko rin siya tapos si MS Zhao. Hindi na po kailangan. Manager Zhao. Okay na po ako dito. Kumunat ang noo ni MS Zhao. Ayaw niya rin sana. Pero naisip niya ang mga kuya ko.
Automatikong nanginig ang katawan niya. Sabi kong magpalit. Ang daming Saturday. Pagkasabi nyon, hindi na nagbigay ng pagkakataon sa aming dalawa na tumanggi. Diretsong itinulak ni MS, Zhao ang wheelchair pabalik sa opisina. Pagkaalis niya, tiningnan ko si Tony. Akmang magsasalita, pero narinig kong sinabi ni Tony. Hintayin mong matapos ko ang ginagawa ko. Makikipagpalit ako ng pwesto sa'yo. Pagkasabi nyon, hindi niya ako binigyan ng pagkakataong magsalita. Diretsong nagsimulang maging abala. Napabuka ang bibig ko. Sa huli ay hindi pa rin ako nagsalita. Hindi rin naman kaunti ang trabaho niya. Mas mabuti pang magtrabaho muna siya. Oras ng tanghalian. Gusto ko sanang hilahin si Tony papunta sa kantin. Para pag-usapan na rin ang tungkol sa pagpapalit ng pwesto. Pero magalang niya akong tinanggihan. Hindi ko na rin siya pinilit. Mag-isa akong pumunta sa kantin ng kumpanya. Kaya lang, tapos na akong kumain. Hindi ko pa rin nakikita si Tony na dumating sa kantin. Naisip kong hindi pa siya kumakain kaya nag-take out ako ng isang serving ng pagkain pabalik sa opisina. Dahil maaga akong bumalik, hindi pa maraming tao sa opisina. Pumunta ako sa pwesto ko pero nalaman kong wala si Tony. Kumunat ang noo ko. Inilapag ko ang take out na pagkain sa mesa ni Tony. Biglang may narinig akong kakaibang tunog na nagmumula sa opisina ni MS, Zhao. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng opisina ni MS, Zhao. Hindi nakasara ng mahigpit ang pinto ng opisina. Sa siwang ng pinto, nakita ko si MS, Zhao na nakaupo sa wheelchair. Nakatalikod siya sa pinto. Nakaluhod si Tony sa harap niya. Naghahalikan silang dalawa. Hindi pa ako nakakapag-isip ng maayos. Biglang may tumawag mula sa likuran. Daniel, anong ginagawa mo dyan? Nagulat ako. Agad akong lumingon. Nakita ko ang isang babaeng katrabaho sa opisina. Ngumiti ako. Wala naman. Nakita kong hindi nakasara ng maayos ang pinto ng opisina ni manager. Akmang isasara ko lang sana. Pagkasabi nyon, isinara ko ang pinto ng opisina. Hindi na nag-isip pa ang babaeng katrabahong iyon. Tumalikod at bumalik sa pwesto niya. Agad din akong umalis. Pagbalik ko sa pwesto, tinapak ko ang dibdib ko, pero iniisip ko pa rin ang nakita ko kanina. Sakto naman, bumalik si Tony Chua. Kaya lang, mukhang medyo kakaiba siya. Nakita ni Tony ang lunchbox sa mesa. Lumingon siya at tiningnan ako. Ikaw ang nagdala nito para sa akin. Nahimasmasan ako. Sinulyapan ko siya. Napunta ang tingin ko sa medyo mapula at maganyang labi. Medyo nailang si Tony sa tingin ko. Iniabot ang kamay para panasan ang bibig niya. Umiwas ng tingin sa akin. Tumango ako. Oo, nakita kong hindi ka pumunta sa kantin. Akala ko masyado kang busy kaya walang oras. Kaya dinalhan kita ng isang serving. Bilisan mo nang kumain. Malamig na. Biglang iwinasiwas ni Tony Chua ang lunchbox sa mesa. Ang kanin at sabaw sa loob ay diretsong tumapon sa sahig. Marami pang tumalsik sa akin. Sinong nangangailangan ng pagpapanggap mong kabaitan? Akala mo ba mahirap ako na hindi makakain? Natigilan ako. Lumamig din ang ekspresyon sa mukha ko. Mabuti lang naman ang intensyon kong dalhan ka ng pagkain. Kung ayaw mong kumain, hindi mo kailangang gawin yan. Di ba? Kung masama ang loob mo, hindi yan dahilan para sa akin mo ibunton. Hindi ako taong walang pasensya. Dati, espesyal akong nagmamalasakit kay Tony dahil nakikita ko sa kanya ang dati kong sarili. Dati akong nabasa sa ulan kaya gusto kong payungan ng iba. Dati, nakikita kong masyadong mabait si Tony. Ngayon, nakikita kong ako pala ang pinakamartir. Ayokong makipagtalo kay Tony kaya kinuha ko ang pamalit kong damit. Pumasok ako sa CR. Mabilis akong kumilos. Pagkatapos magpalit ng damit, kinuha ko ang maruming damit pabalik sa pwesto ko. Pero nalaman kong ang mga gamit ko ay nalipat na sa dating pwesto ni Tony. Habang si Tony ay nakaupo sa dati kong pwesto, inaayos ang mga gamit niya. Nakita niyang bumalik ako. Hindi man lang niya ako sinulyapan. Malamig ang boses niya. Nailipat na ang pwesto mo. Huwag kang mag-alala. Walang nawawala sa mga gamit mo. Tiningnan ko si Tony. Bigla kong hinawakan ang pulso ni Tony at dumiretso kami papunta sa hagdanan. Natakot si Tony. Pilit na binabawi ang kamay niya pero hindi siya makawala. Ang eksena naming dalawang naghihilahan palabas ng opisina ay nagbigay na naman ng bagong pag-uusapan sa mga katrabahong mahilig magtsismisan sa opisina. Sa hagdanan, malakas na binawi ni Tony ang pulso niya mula sa kamay ko. Kabilang kamay niya ang humaplos sa pulso niya ng may hindi kasiyahang itsura. Bago pa siya makapagsalita, mabilis na akong nagsalita. Ikaw yung nasa opisina ni MS, Zhao kanina. Di ba? Isang pangungusap lang ang direktang nagpawala ng kulay sa mukha ni Tony. Nanginginig ang mga labi ni Tony. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. Ayaw niyang magsalita. Nagpatuloy ako.
Ikaw at si MS, Zhao. Mabilis akong pinutol ni Tony. Hindi. Wala kaming kahit anong relasyon. Ang nagmamadali niyang pagtanggi ay parang kumpirmasyon sa mga mata ko. Hindi ko mapigil ang malungkot. Tony, bakit mo ginawa yon? Hindi mo ba alam na may asawa na si MS, Zhao? Napakapangit ng itsura ni Tony. Bigla siyang naging medyo emosyonal. Daniel, anong pinagkukunwari mo dyan? Nagawa mo na yan. Bakit ako hindi pwede? Gulat ko siyang tiningnan. Anong sinasabi mo? Anong ginawa ko? Nawala ang takot sa mukha ni Tony. Napalitan ito ng pang-iinsulto. Anong pinagkukunwari mo dyan? Naunahan mo na akong umakyat sa kama ni MS, Zhao. Bakit ako hindi pwede? Malinaw naman. Malinaw naman na lahat ng ito ay dapat para sa akin. Napanganga ako sa gulat. Halos matalo ako sa loika ni Tony. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang sinasabi ni Tony. Anong ako ang nauna? Anong lahat ng ito ay dapat para sa'yo? May hindi ka ba naiintindihan? Galit na pinandilatan ako ni Tony. Nung araw na yon sa pinto ng opisina ni MS, Zhao. Malinaw kong narinig na ako ang balak niyang isama para makipagkita sa kliyente. Ikaw ang umagaw ng pagkakataon ko. Kung hindi ko napalampas ang pagkakataong iyon, paano ka makakatanggap ng pabor mula kay MS, Zhao? Malinaw naman na dati, ako lang at si John Cruz ang may karapatang makatanggap ng pabor. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko inaasahan na ang tahimik na si Tony pala ay ganito ang tingin sa akin sa likuran. Mabilis na umikot ang isip ko. Agad kong naisip ang litrato sa kamay ni John noong pinagbintangan niya ako dati. Lahat ng mga hula ko dati ay nakumpirma. Ang pagpunta namin ni MS, Zhao sa hotel para makipagkita sa kliyente ay ako lang. Si MS, Zhao. At si Tony lang ang nakakaalam. Kung gayon, saan galing ang litratong iyon? Malinaw na ang sagot. Nandidiri ako dahil minsan akong nakisimpatya kay Tony. Malamig at malayo ang tono ko. Maniwala ka man o hindi. Wala akong inagaw na kahit anong pagkakataon mula sa'yo. Sa puntong ito, pwede mong kausapin si MS, Zhao. At bilang katrabahong trainee, huli kong taus-pusong payo sa'yo. Huwag kang lumiko sa maling landas. Pagkasabi nyon, umalis ako ng hagdanan nang hindi lumilingon. Pero hindi ako bumalik sa opisina. Bigla kong gustong makita si Bea Alonzo. Pero hindi ako nagmadaling hanapin siya. Kinuha ko muna ang telepono ko at nagpadala ng text. Bea, busy ka ba? Gusto sana kitang makita sandali. Pwede ba? Pagkapadala ng mensahe, mabilis na sumagot ang kabilang panig. May oras ako. Papababain ko ang assistant para sunduin ka. Medyo humingi pa ng opinyon ang tono. Gaman ng kaunti ang pakiramdam ko. Nag-isip ako sandali. Sumagot ng sige. Maghihintay ako sa labas ng elevator. Pagkapadala ng mensahe, dumiretso ako papunta sa labas ng elevator. Sa daan, nakasalubong ko ang ilang katrabahong kara-rating lang. Nakitang palabas pa rin ako. Medyo nagulat sila. Nagdahilan akong may pupuntahan lang ako sa labas tapos nagmamadaling umalis. Natanggap ni Leo ang utos ni Bea. Diretsyong bumaba para sunduin ako. Pagkakita niya sa akin, natigilan sandali si Leo. Sa labas ay kalmado pa rin pero sa loob-loob niya ay nagtitili na parang manok. Mukhang nalaman ko na ang maliit na sikreto ni MS, Bea. Sinabi niya sa akin, Mr. Daniel, tama po ba? Sumunod po kayo sa akin. Sa tulong ko, unang beses nakasakay si Leo sa private elevator ni Bea. Pagdating ng elevator sa 18th floor, dinala ako ni Leo sa opisina ni Bea. Itinulak niya ang pinto ng opisina. Pero wala ang anino ni Bea sa loob. Nagtataka akong tumingin kay Leo. Agad na intindihan ni Leo. Dahan-daang nagsalita. Nasa meeting pa po si MS, Bea. Young Master Cruz, maghintay po muna kayo sandali. Tumango ako. Medyo nahihiya. Pero sa isip ko ay nagrereklamo. Hindi ba sabi niya hindi siya busy? Kung alam kong busy siya, hindi na sana ako umakyat. Pero naghintay ako sandali. Nakitang hindi pa rin bumabalik si Bea Alonzo. Tumayo ako at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng opisina. Nang bumalik si Leo sa meeting room, tumingala lang si Bea sa kanya ng isang beses tapos nagpatuloy sa pakikinig sa ulat ng kanyang mga subordinate. Ang telepono ni Bea ay nakalagay lang sa mesa. Hindi man lang umilo. Hindi rin kinuha. Bumalik si Leo sa pwesto niya at nagsimulang magtrabaho. Pero halatang medyo wala siya sa focus. Paulit-ulit siyang tumitingin kay Bea, ang kanyang direct superior, na kalmadong-kalmado. Si Leo naman ay medyo nag-aalala. Nararamdaman niyang si Daniel ay siguradong hindi ordinaryong tao. Ang opisina ni Bea ay hindi pa kailanman pinapasukan ng ibang kasarian. Kaya nahulaan ni Leo na si Daniel ay isang espesyal na nilalang para kay Bea. Pero kung espesyal na nilalang na pala, bakit parang hindi man lang nagmamadali ang boss niya? Sakto namang nagtataka si Leo. Nagsalita si Bea.
Ang mga natitira, paikliin na lang ang report sa sitwasyon ng trabaho. Isang pangungusap lang ang direktang nagpaningning sa mga mata ni Leo. Nagkatinginan ang mga manager sa ilalim niya. Tapos inayos nila ang kanilang mga salita. Ginamit ang pinakamaikling lengguwahe para i-report ang kanilang trabaho. Ang meeting na inaasahang tatagal ng 2 oras ay direktang naipit sa 1 oras. Pagkatapos ng meeting, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Bea. Tumayo at dumiretso papunta sa opisina. Nagkatinginan ng lahat, hindi alam kung ano ang nangyari. Nararamdaman nilang mukhang nagmamadali si Bea ngayon. Totoo ngang nagmamadali si Bea. Una, ayaw niyang paghintayin ako ng matagal. Pangalawa, ayaw niyang i-postpone ang meeting kaya napilitan lang siyang paikliin ang oras ng meeting. Hindi ko rin inaasahan na sa paghihintay ko ay diretsyong umabot ng 1 oras. Sa panahong naghihintay ako, walang tigil ang pagtunog ng telepono ko, pero wala akong oras para pansinin ito. Diretsyong nagpadala ako ng text kay Jow para humingi ng leave tapos isinilent ko na ito. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Tumingala ako at nagtama ang mga mata namin ni Bea sa pinto. Hindi ko mapigil ang ngumiti. Isinara ni Bea ang pinto ng opisina. Sinadya pang i-lock ito, tapos sumugod sa yakap ko. Naghihintay ka ba ng matagal? Umiling ako. Yumuko at kinuskos ang tuktok ng ulo niya. Nakangiti ang mukha ko. Hindi naman masyadong matagal. Kung alam kong ganito kakabisi, hindi na sana ako pumunta. Mahinang tumawa si Bea. Mas hinigpitan ang yakap sa leeg ko. Hindi pwede. Nakapunta ka na. Huwag mo nang isiping umalis pa. Isang halik. Pwede ba? Pagkatango ko pa lang, dinampian na ng mga labi ni Bea ang labi ko. Automatiko siyang pumikit. Mahigpit na hinawakan ang kwelyo ng damit ko. Pumikit din ako. Tinugunan ang halik niya. Pinindot ko ang batok niya. Unti-unting pinalalim ang halik na ito. Nang matapos ang halik, iminulat ko ang mga mata ko. Ang mukha ni Bea ay mapula na parang tutulo na ang dugo. Nginitian ko siya ng may panunukso. Hinalikan mo ako sa loob mismo ng opisina mo. Paano kung may pumasok? Bahagyang kumerba ang gilid ng labi ni Bea. Nakalak na ang pinto, at tapos na tayong maghalikan. Ngayon mo lang naisip yan. Hindi ba medyo huli na? Iniabot ko ang kamay at itinulak si Bea palayo. Muling sumugod si Bea sa yakap ko. Bakit bigla mong gustong makita ako? Hindi ka ba masaya? Napahigpit ang labi ko. Matagal bago ako mahinang tumango. Medyo hindi nga ako masaya. Kumunat ang noo ni Bea. Humarap sa akin. Tiningnan ako sa mata. May nang-api ba sa'yo? Umiling ako. Ang lakas ko kaya. Sino namang mang-aapi sa akin? Yun lang. Ang mga natitirang salita ay hindi ko masabi. Hindi ko rin alam kung paano sisimulan. Nag-alinlangan ako ng matagal. Bigla akong bumantong hininga. Kalimutan mo na. Tapos na yun. Isang beses lang naman magiging tanga ang tao. Huwag kang mag-alala. Walang mang-aapi sa akin. Kung may problema akong hindi kayang ayusin, siguradong hahanapin kita. Okay ba? Ipinulupot ko ang mga braso ko sa baywang ni Bea. Dahil alam ko na ang tunay na kulay ni Tony Chua. Hindi na ako magpapakatanga pa para pagplanuhan niya. Inaamin kong medyo nalungkot ako kanina. Siguro dahil na-miss ko lang si Bea. Niyakap ako ni Bea. Malambing ang tingin pero hindi nagsalita. Nakita ko ito. Yumuko ako at hinalikan siya sa pisngi. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipigil ang mag-imbestiga. Pero huwag kang kikilos. Hayaan mo akong umayos nito. Pwede ba? Tiningnan ako ni Bea ng malalim. Sa huli, walang magawang tumango siya. Magtatrabaho ka pa ba mamayang hapon? Umiling ako. Nag-leave na ako ng kalahating araw. Wala akong mapupuntahan. Pwede bang dito muna ako sa'yo ngayong hapon? Bea. Ngumiti si Bea sa akin. Malugod kong tinatanggap. May gagawin pa ako mamayang hapon. Pwede. Nginitian ko siya. Okay lang. Uupo lang ako sa gilid. Hindi kita iistorbohin sa trabaho mo. Gawin mo na lang ang mga gagawin mo. Binitawan ko ang kamay kong nakayakap sa baywang ni Bea. Akmang uupo na ulit sa sofa pero umupo naman si Bea Alonzo sa kandanggan ko. Tiningnan ko siya ng may pagtataka. Marahang inilapit ni Bea ang mukha niya sa mukha ko. Masyado nang malinaw ang ibig niyang sabihin. Ang ngiti sa gilid ng labi ko ay halos hindi ko na mapigilan. Lumapit ako. Akmang pagbibigyan ang maliit na hiling ng girlfriend ko. Pero nang malapit nang dumampi ang labi ko sa pisngi ni Bea, bigla siyang lumingon. Sakto namang dumampi ang halik ko sa mapula niyang mga labi. Kaya pala mas gusto ni Daniel na halikan ang labi ko. Hindi pa man niya natatapos ang salita. Diretsyong tinakpan ko ng kamay ang bibig ni Bea. Umalis ka na. Diretsyong itinulak ko siya palayo. Si Bea naman ay parang pasang kakakuha lang ng gusto. Tiningnan ako ng may malambing na itsura. Kinawayan ko siya ng kamay. Bilisan mo na. Magtrabaho ka na. Tapos na ba lahat ng trabaho mo?
May oras ka pang magpakatamad dito. Natawa si Bea. Sige na, hindi na kita aasarin. Pagkatapos ng trabaho, ililibre kitang kumain. Pagkatapos pumasok ni Bea sa working mode, mabilis niyang nakalimutan na nandito pa pala ako sa opisina. Sa panahong iyon, pumasok din si Leo para magdala ng dokumento ng isang beses. Sa tuwing papasok siya, diretso ang tingin niya. Paglabas, diretso pa rin ang tingin. Ako naman, tulad ng sinabi ko, umupo lang sa gilid. Hindi umimik, hindi rin nanggulo. Kaya lang, paminsan-minsan ay tinititigan ko si Bea hanggang sa matulala. Napakaganda ni Bea. Maganda ang tindig. Sa iisang espasyo kasama ang ganitong tao. Mahirap talagang hindi ako maakit sa kanya. Biglang nagsalita si Bea. Daniel, hahayaan mo pa ba akong magtrabaho ng maayos? Ang malinaw at kaaya-ayang boses. Agad kong inalis ang tingin ko. Nagkunwaring kumuha ng cake sa coffee table para kainin. Pagkatapos ng sinabing iyon ni Bea, hindi na ako nang ahas pang tumitig sa kanya. Kaya kinuha ko ang telepono ko. Nagplanong maglaro para pampalipas oras. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Masyadong nakatutok si Bea sa trabaho. Biglang may narinig na mahimbing na paghinga. Tumingala si Bea papunta sa sofa. Nakita niyang hindi ko alam kung kailan ako nakahiga sa sofa at nakatulog. Ang kamay ko ay nakalaylay sa labas ng sofa. Hawak pa rin ang telepono. Nakitang malapit nang mahulog ang telepono sa sahig. Tumayo si Bea. Mabilis na lumapit sa tabi ng sofa. Tamang-tama niyang nasalo ito. Wala akong kamalay-malay. Tulog pa rin ako ng mahimbing. Lumuhad si Bea Alonzo sa tabi ng sofa. Tinitingnan ng natutulog kong mukha. Bahagyang umangat ang gilid ng labi niya. Dahan-dahan siyang yumuko. Marahang dumampi ang manipis niyang mga labi sa labi ko. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Leo. Ay, MS, Bea. Itong mga dokumentong ito, kailangan niyo pong pirmahan agad. Tingnan niyo po, ayaw sanang magsalita ni Leo. Pero ang mga dokumentong hawak niya ay talagang napaka-urgent. Kailangang pirmahan ni Bea. Pagpasok niya pa lang, nagkataong nakita niya ang eksenang ito. Napakaganda ng eksena. Hindi talaga siya nang ahas na magsalita. Wala man lang bahid ng hiya sa mukha ni Bea. Hindi siya lumingon pabalik. Marahan lang niyang inayos ang kumot ko. Saka lang sinabi kay Leo, ibigay mo rito ang mga dokumento. Agad inilapag ni Leo ang mga dokumento sa mesa ni Bea. Pagkatapos niyang pirmahan, muli niyang kinuha ang mga dokumento at marahang umalis. Bago lumabas si Leo, bigla niyang narinig na nagsalita si Bea. Tingnan mo kung may naging pagkakamali sa pinapagawa ko sa iyo dati. Napapitlag si Leo, nang may ugnay niya si Daniel sa pahingahan. Bigla niyang napagtanto na baka nasira niya ang dating ipinagbili ni Bea. Opo, MS, Bea. Titingnan ko po agad. Nakaupo si Bea sa likod ng mesa. Nakatuon ang tingin sa pinto ng pahingahan. Malalim ang iniisip. Kanina, napansin na niya ang hindi tamang mood ko. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyari. Sa pag-iisip sa taong mahal niya, na ngayon ay nakahiga sa harap niya. Hindi mapigil ang umangat ang gilid ng labi ni Bea. Nakatulog ako ng mahimbing. Pagmulat ko ng mata, nakita kong madilim na sa paligid. Huli na nang mapagtanto kong nakahiga pala ako sa sofa. Nagmamadali akong bumangon mula sa sofa. Kinapa ko ang switch ng ilaw. Ang telepono ay tahimik na nakalagay sa coffee table. Kinuha ko ito at tiningnan. 7:00 na pala ng gabi. Matagal nang tapos ang oras ng trabaho. Hindi pa ako umuuwi. Tama nga, may ilang missed calls mula kina tatay at kuya, Enrique Hill. Hindi na ako nag-atubili pa. Agad ko silang tinawagan pabalik. Nalaman ng mag-ama na kasama ko si Bea. Kahit ayaw nila, medyo napanatag na rin sila. Pagkatapos akong paalalahanan na umuwi ng maaga, ibinaba na ang telepono. Tumingala ako. Nakita kong lumitaw si Bea sa pinto ng opisina. Nakakrus ang mga braso niya. Nakasandal sa frame ng pinto. Nasa mukha niya ang pamilyar na lamang para sa akin. Gutom ka na ba? Dadalhin kita para kumain. Itinukod ko ang mga paa ko. Bumaba mula sa sofa. Lumapit sa tabi niya. Tapos na ba ang trabaho mo? Tumango si Bea. Hindi nauubos ang trabaho. Pero napaka-efficient ng trabaho ko ngayon. Pwedeng umuwi ng maaga. Tara na. Dadalhin kita para kumain. Nagligpit kami sandali tapos sabay na umalis ng opisina. Papunta sa restaurant. Naalala ko ang tungkol sa pagkatulog ko sa opisina ni Bea. Medyo nahiya ako. Pagkatulog ko. Hindi ba ako nakaistorbo sa trabaho mo? May iniisip si Bea. Nang marinig ito, sumilay ang ngiti sa gilid ng labi niya. HMM. Medyo nakaistorbo nga. Natigilan ako. Ha? Tahimik naman akong natulog ah. Siguradong hindi kita nainggayan. Biglang lumapit si Bea sa harap ko. HMM. Napakatahimik nga. Pero dahil nandyan ka, hindi ako makapag-concentrate.
Natigilan na naman ako tapos nalaman kong inaasar niya pala ako. Iniabot ko ang kamay at itinulak si Bea palayo. Tiningnan ako ni Bea, pero ang nasa isip niya ay ang tungkol sa pag-iimbestiga ni Leo. Pumunta mismo si Leo sa HR department ng isang beses. Tinanong ang tungkol sa dating ipinagbilin niya sa kanila. Bilang resulta, hindi inaasahan na nagkamali ang mga taga-HR sa taong dapat bigyan ng pabor. Ang orihinal na dapat bigyan ng pabor ay si Daniel. Sa huli ay naging isang nagngangalang Tony Chua. Ang mga nangyari sa sales department, hindi na kailangan pang personal na itanong ni Leo. Alam na niya kung ano talaga ang nangyari. Nang marinig niya ang nilalaman, muntik nang matamba si Leo. Dala ang pakiramdam ng pagiging martir. Ikinwento niya ang mga bagay na iyon kay Bea. Napahigpit ang labi ni Bea. Hindi nagsalita, hindi rin nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Pansamantalang hindi mahulaan ni Leo ang iniisip niya. Kaya nanginginig lang siyang nakatayo sa tabi. Sa huli, hindi tinanggal ni Bea si Leo. Maliban sa pagkakamali sa bagay na ito, maganda ang kakayahan ni Leo sa trabaho at hindi siya yung tipong boss na nabubulag sa ganda. Sumiksik si Bea sa yakap ko. Malambing ang boses. Nasaktan ka ba? Napatigil ako tapos naintindihan ko na. Siguradong alam na lahat ni Bea. Iniabot ko ang kamay at niyakap ang baywang ni Bea. Hindi ako nasaktan. At huwag kang mag-alala. Hindi na ako magiging tanga ulit. Kung hindi ako ginagalaw, hindi ako gagalaw. Hindi rin ako tatayo lang para saktan. Tumango si Bea. Ang Daniel ko ang pinakamagaling. Para pagaanin ang loob ko. Dinala ako ni Bea para kumain ng masarap na pagkain. Dahil dito, nawala lahat ng kaunting hindi ko kasiyahan sa puso. Pagkatapos kumain, para maiwasan na kainin ako ng buhay ng mag-ama, tatay at kuya, ng pamilyang Cruz. Diretsyong inihatid ako ni Bea pauwi. Ang balitang kami na ni Bea ay maituturing na ring alam na ng mga nakatatanda sa dalawang pamilya. Kaya pagkababa ng kotse, hinawakan ako ni Bea sa kamay papunta sa lumang mansyon ng pamilyang Cruz. Nagkaintindihan kaming naglakad ng mas mabagal. Umaasang mas hamaba pa ng kaunti ang daan pauwi. Lumingon ako, mula sa anggulo ko. Ang perpektong profile lang ni Bea ang nakikita ko. Pero tingnan mo man sa kahit anong anggulo. Napakaganda talaga ng taong ito. Bea, dati, wala ka ba talagang ibang naging boyfriend? Bahagyang kumerba ang gilid ng labi ni Bea. Bakit, Daniel? Iniimbestigahan mo ba ang love life ko? Nahihiya kong inalis ang tingin ko. Hindi naman. Naisip ko lang. Nagka-girlfriend na ako ng isang beses. Hindi ba dapat ikaw ay wala pang karanasan? Kung hindi ba masyadong dehado ka? Bukod pa riyan, napakagaling mo. Wala ka ba talagang naging boyfriend? Sobrang curious lang talaga ako. Seryosong umiling si Bea. Wala. Bago tayo maging tayo, lagi kong iniingatan ang sarili ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mula simula hanggang dulo, ikaw lang ang nag-iisa sa akin. Ang matamis na pagtatapat ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Kaya lang, ang salitang, iniingatan ang sarili. Tama ba ang pagkakagamit? Nakitang hindi ako nagsasalita. Nagdagdag pa si Bea. Dati, halos hindi kami naghihiwalay ni ate mo. Kung mayroon ba akong malabong relasyon o nakipag-date sa ibang lalaki, siya ang pinaka-nakakaalam. Gusto ko sanang magsalita pero pinigilan ko. Halos hindi naghihiwalay. Kung gayon, napakaganda pala ng relasyon nyo. Hindi ba kayo pinagdudahan ng iba? Agad na intindihan ni Bea. Iniabot ang kamay at marahang sinuntok ang dibdib ko ng isang beses. Anong iniisip mo? Kung kami ni ate mo ang magkakatuluyan, paano ka na? Paulit-ulit akong humingi ng tawad. Nagbibiro lang ako. Huwag mong seryosohin. Huwag mong seryosohin. Marahang ipinatong ni Bea ang dalawang kamay sa balikat ko. Daniel, huwag kang mag-alala. Wala akong ibang magandang katangian. Isa lang, tapat ako. Kapag nahulog na ang loob ko. Habang buhay na yun. Kaya, handa ka na bang makulong sa akin habang buhay? Tiningnan ko siya. Ang mahinang hangin ng gabi ay ginulo ang buhok sa noo ni Bea. Pero ang maganda niyang mga mata ay puno ng lamang at malalim na pagmamahal. Niyakap ko siya ng mahigpit. Bea, medyo foul ka rin pala. Paano mo nasabing wala kang ibang magandang katangian? Lahat maganda. Pero ang pinakamaganda ay ang katapatan mo. Yan ang tama. Hindi sinabi ni Bea kung oo o hindi. Malambing niya akong tiningnan. Dahan-daang tumingkayad. Isang halik ang dumampi sa gilid ng labi ko. Tapos sumandal ang ulo sa balikat ko. Daniel, hindi ako kasing ganda ng inaakala mo. Mayroon din akong mga sikretong hindi alam ng iba. Pero sa ngayon, ayoko pang ipakita sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Marahang hinaplos ng kamay ko ang manipis na labi ni Bea. Pareho kaming natigilan. Tumuwid ng tayo si Bea. Tinakpan ng bibig. Sige na, pumasok ka na. Kung hindi, baka lumabas si Tito na may dalang kutsilyo.
Napatigil ako. Lumingon at nakita ko si Tatay Cruz, na nakatayo sa gate. Nakita niyang nakatingin ako. Agad na sumilay ang ngiti sa mukha ni tatay. Ngumiti ako kay Bea ng paumanhin tapos kumaway sa kanya at lumapit kay tatay. Tay, nakangiting sumagot si tatay. Napunta ang tingin kay Bea na nakatayo pa rin sa pinto. May kaunting pagyayabang pa. Wala akong magawang itinulak si tatay papasok ng pinto. Bago isara ang pinto, tiningnan ko si Bea na nakatayo pa rin sa labas. Nag-isip ako sandali. Nagmouth ako ng good night sa kanya. Ngumiti si Bea at tumango sa akin. Hanggang sa sumarado ang malaking pinto ng bahay ng mga Cruz. Saka lang siya tumalikod at naglakad papunta sa kabilang bahay. Habang naglalakad, nawala ang ngiti sa mukha ni Bea. Kinuha niya ang telepono at nag-dial ng numero. Hello, Leo. Tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Nitong mga nakaraan, nagsimula na akong humawak ng trabaho sa isang department sa kumpanya. Araw-araw ay napapagod ako pero masaya naman ang puso ko. Ang pagod kong itsura, sa mata ng pamilyang Cruz, ay nakakaawa. Halos gabi-gabi, naghahanda sila ng late night snack para sa akin. Gusto lang akong palakasin. Nasanay na ako. Araw-araw pag-uwi ko, may naghihintay na late night snack para kainin ko. Pagkatapos kumain ng late night snack, saka lang nagsalita si nanay ko. Daniel, anak, mukhang napapagod ka ba sa trabaho nitong mga nakaraan? Hindi na makapaghintay si tatay. Nagsalita na rin. Oo nga, pamayat ka na. Kung talagang masyadong pagod, umiling ako. Okay lang po ako, Nay. Medyo marami lang po talagang trabaho nitong mga nakaraan. Pero gusto ko po ang trabahong ito. Alam kong mahal ako ni tatay. Pero gustong-gusto ko talaga ang trabaho at buhay ko ngayon. Narinig ito ni tatay. Sa huli ay nilunok pa rin niya ang tatlong salitang, huwag ka nang magtrabaho. Bamantong hininga siya. Basta masaya si Daniel. Susuportahan ka ni tatay. Kaya lang, importante ang trabaho. Pero kailangan mo ring alagaan ang kalusugan mo. Naiintindihan mo ba? Tumango ako. Opo, alam ko po, tay. Halos umabot na sa likod ng tenga ang ngiti ni tatay. Mabuti kung alam mo. Sige na, umakyat ka na. Magpahinga ka na. Agad akong tumayo. Opo, kung gayon. Tatay, nanay, aakyat na po ako. Pagkasabi nyon, umakyat na ako ng hagdan. Nawala ng kaunti ang ngiti sa mukha ni tatay. Lumingon siya kay nanay. Mahal, nararamdaman mo bang parang medyo hindi masaya si Daniel? Tumango rin si nanay bilang pagsang-ayon. May nangyari kayang hindi maganda sa kumpanya kasama ang mga katrabaho niya. Agad na nagseryoso ang ekspresyon ni tatay. Itong batang ito, independent, gustong maging low-key. Ayaw niyang bigyan siya ng special treatment natin at ni Bea. Hindi kaya, binyuli talaga siya ng katrabaho. Sa pag-iisip na may nang-ahas na bulihin ang mahal niyang anak. Ang buong katauhan ni tatay. Ang aura sa paligid niya ay nagbago. Ang mabait na ama sa harap ko ay naging malamig at walang awang business tycoon. May kaunting pag-aalala rin sa mukha ni nanay. Kung gayon, ay patanong kaya natin kay Enrique. Mas madaling magkausap ang magkapatid. Tumango si tatay. Sige, si Enrique na ang bahala. Kaya ng gabing iyon, diretsyong kumatok si Enrique sa pinto ng kwarto ko. Noong oras na iyon, kakatapos ko lang maligo, paglabas ko pa lang ng banyo. Narinig ko na ang katok sa pinto. Nagmamadali akong pumunta para buksan ang pinto. Nang makita ko si Enrique sa pinto, medyo nagulat pa ako. Kuya, pasok ka. Isinara ko ang pinto. Pinaupo siya sa tabi ng kama. Ako naman ay nagsimulang magpatuyo ng buhok. Ang ugong ng hair dryer ay medyo nakakaantok. Pinili ni Enrique ang sandaling ito para magsalita. Daniel, nitong mga nakaraan, masaya ka ba sa kumpanya? Dahil sa pangungusap na ito, kalahati ng antok ko ay nawala. Sa wakas, nalaman ko na rin kung bakit ako hinanap ni Enrique ngayong gabi. Okay naman. Medyo masaya naman. Sa harap ng pamilya ko. Ayokong magsinungaling. At ang paikot-ikot kong sagot ay nagpahiwatig din kay Enrique na hindi talaga masaya ang kapatid niya sa kumpanya. Hindi agad nagtanong si Enrique. Naghintay siyang matapos akong magpatuyo ng buhok bago siyang umiti at nagtanong. Daniel, pwede mo bang sabihin kay kuya kung anong nangyari? Tinitigan ko si Enrique. Hindi nagsasalita. Sakto namang akala ni Enrique ay hindi ako magsasalita. Ikinwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang panahon. Tungkol naman sa pagwawala ko sa hotel at sa kumpanya. Hindi ko sinabi. Ayokong isipin ng pamilyang Cruz na dahil nawala ako sa labas ng 20 taon. Nagkaroon ako ng ilang hindi magagandang ugali. Alam ni Enrique na siguradong hindi ko sinabi lahat. Pero halos 8 o 9 sa 10 bahagi na rin ang nasabi ko. Hindi na rin nagtanong pa si Enrique. Kung gayon, yung nagngangalang Tony Chua ang nagpasama ng loob mo.
Natahimik ako ng ilang segundo. Sa huli ay tumango. Hindi nagsalita si Enrique. Nagsalita ako. Kuya, sa tingin mo ba, mali ba talaga ang ginawa ko? Inalis ni Enrique ang pag-iisip niya. Tiningnan ako sa harap niya. Bumantong hininga ng isang beses. Daniel, hindi ka mali. Dahil sa simpatsya mo kay Tony. Mas inalagaan mo siya. Dahil yan sa ugali mo. Pero alam mo rin naman. Minsan, ang mabuting intensyon ay hindi laging may mabuting kapalit. Tumango ako. Alam ko po, kuya. Ang totoo, bago ko hanapin si Bea, napag-isipan ko na ng mabuti. Nagpasya akong igalang na lang ang kapalaran ng iba sa susunod. Hindi na ako magiging mabait ng walang kabuluhan. Ngumiti si Enrique. HMM. Yan ang Daniel na kilala ko. Kahit anong mangyari, kami ang sandalan mo. Huwag kang matakot. Naantig akong nagsalita. Kuya, salamat po. Lumabas si Enrique sa kwarto ko. Paglingon niya, nakita niya sina nanay at tatay hindi kalayuan. Nagulat si Enrique. Pinilit niyang pigilan ang sarili para hindi sumigaw. Baka magising. Kagigising ko lang mula sa pagkakatulog sa kwarto. Hinailan niya sina nanay at tatay pababa ng hagdan. Tatay, nanay, bakit hindi pa kayo tulog? Puno ng pag-aalala ang mukha ni tatay. Wala man lang bahid ng pagod. Enrique, kumusta ang kapatid mo? Napahigpit ang labi ni Enrique. Si Daniel, sa kumpanya, medyo hindi nga masaya kasama ang katrabaho niya. Isang trainee na kasabay niyang pumasok sa kumpanya. Trainee, anong ginawa ng trainee na yon? Inayos ni Enrique ang mga salita. Ikinwento ang tungkol sa pagtulong ko kay Tony tapos ay hindi siya naintindihan. Agad na nagdilim ang mukha ni nanay at tatay. Sinabi niyang nilalandi ng anak natin ang manager. Bulag ba ang asong yun? Kahit sino ba karapat-dapat sa Daniel natin? Nakitang halos magwala na si tatay. Agad siyang hinailan ni nanay at Enrique. Inalo ni nanay si tatay. Mahal, kalma lang, kalma lang. Sumang-ayon din si Enrique. Tay, huwag kang ma-excite, huwag kang ma-excite. Sa pagpapayo ng dalawa, sa wakas ay medyo bumalik sa katinoan si tatay. Medyo pangit ang itsura niya. Yung trainee na yun, alam ni Enrique kung ano ang gustong sabihin ni tatay. Nasa Fujitech pa rin siya. Nasa probationary period pa rin. Hindi pwedeng basta-basta na lang tanggalin ng kumpanya ang trainee. Kahit mayaman at makapangyarihan ang pamilyang Cruz at Alonzo. Hindi sila yung tipong gumagawa ng bagay na hindi sumusunod sa proseso ng kumpanya. Kahit nakakainis si Tony, pansamantala, wala rin silang magagawa sa kanya. Halos nakasulat na sa mukha ni tatay ang tatlong salitang, hindi masaya. Wala nang magawa si nanay. Isang hindi importanteng tao lang naman. Bakit ka nagagalit? Ngumisi si Enrique. Huwag po kayong mag-alala. Tay, may magandang plano po ang anak nyo. Siguradong makakaganti si Daniel. Nagliwanag ang mga mata ni tatay. Sabihin mo agad. Sabihin mo agad. Bumulong si Enrique ng dalawang pangungusap sa tainga ni tatay na lalong nagpaningning sa mga mata ni tatay. Kung gayon, bukas pupunta ako. Pinigilan siya ni Enrique. Hindi pwede. Sa bagay na ito, hindi pwedeng lumitaw sina tatay at ate. Puno ng pagtataka ang mukha ni tatay. Parang may kaunti pang sakit sa puso. Bakit? Natawa si Enrique. Tay, sina tatay at ate, pareho kayong public figures. Sino ba namang hindi makakakilala sa mukha niyong dalawa? Sa bagay na ito, ako ang pinakaangkop na pumunta. Pagkasabi niyon, sinenyasan ni Enrique si nanay. Agad na intindihan ni nanay. Inakbayan ng asawa niya. Oo nga, ipagkatiwala na lang natin ito kay Enrique. Ganoon ka busy ang trabaho mo sa kumpanya. Saan ka pa kukuha ng oras? Halika na, matulog na tayo. Gusto pa sanang pumalag ni tatay. Pero diretsyong hinailan na siya ni nanay pabalik sa kwarto. Nakitang samarado na ang pinto ng kwarto ni nanay at tatay. Lihim na nakahinga ng maluwag si Enrique. Sa sandaling ito, lubos siyang nagpapasalamat na hindi siya nagtrabaho sa kumpanya ng pamilya nila. Kung hindi, ang trabahong personal na tulungan ng kapatid na gumanti ay hindi mapupunta sa kanya. Sa pag-iisip sa malaking palabas bukas ng umaga, medyo na-excite si Enrique. Mabilis siyang bumalik sa kwarto niya. Nagsimulang maghanda para bukas. Sa sandaling ito, mahimbing akong natutulog. Hindi ko pa alam kung gaano karaming magagandang palabas ang naghihintay sa akin. Kinabukasan, pagbaba ko ng hagdan, nakita kong nakaupo na sa tabi ng hapagkainan ang pamilyang Cruz. Naghihintay sa akin. Mabilis akong tumakbo pababa ng hagdan. Agad na naakit ang tingin ko sa napaka-eleganteng si Enrique. Kuya, ang gwapo mo naman ngayon. Tiningnan ako ni Enrique. Binigyan ako ng tingin na, magaling kang tumingin. Sa tabi, agad na sumimangot sina tatay at Catherine. Ang ganitong sandali ng kasikatan. Dapat sa kanila lang. Hindi ko napansin ang kakaiba nilang kilos.
Pagkatapos kumain ng almusal, akma na akong lalabas ng pinto. Hindi inaasahan. Sumabay sa akin si Enrique palabas ng pinto at sumakay pa sa iisang kotse. Medyo hindi ko naintindihan. Kuya, walang nagbago sa mukha ni Enrique. Ngayon, may kaunti akong gagawin kay Bea kaya sabay na tayo. Hindi na ako nag-isip pa ng marami. Sa daan, nagbiro at nagtawanan pa kami ni Enrique. Tulad ng dati, ipinarada ng driver ang kotse sa dating lugar. Pagbaba ko ng kotse, akma pa lang akong magsasalita. Biglang may narinig na boses ng lalaki sa likuran. Anong ginagawa mo dito? Mabilis akong lumingon at nakita ko si John na may gulat na itsura. Nakatayo siya hindi kalayuan sa likuran ko. Katatapos lang magsalita ni John. Naglakad na siya papunta sa akin. Hindi na ako nag-isip pa. Diretsyong isinara ko ang pinto ng kotse. Nang akmang bubuksan ni John ang pinto ng kotse, hinawakan ko ang pulso niya. Anong ginagawa mo? Sinulyapan ako ni John. Biglang napangisi. Bakit? Takot kang makita ko kung ano ang itsura ng matandang mayaman mo. Ang masakit sa taingang boses ay nagpakunot ng noo ni Enrique sa loob ng kotse. Medyo naging pangit din ang itsura ng driver. Matagal ko nang alam, mula sa bibig ni John. Wala kang maririnig na kahit kalahating magandang salita. Dati, hindi ko pinapansin ang taong ito. Ngayon din. Kaya lang, hindi pa ako nakakapagsalita. Bumaba na ng kotse si Enrique. Paglabas niya, nakita siya ni John. Natulala siya.